Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal, mga kababayan. Narito po muli ako upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Sapagkat mga kababayan, ito po ang napakahalaga sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Ito po kasi ang magbibigay sa atin ng pag-asa, yung salita ng Diyos. Ito po yung magtuturo sa atin sa tamang landas, sa daan na dapat nating lakaran. Sapagkat mga kababayan, ang salita ng Diyos, ito po ay buhay. Buhay nga po ang salita ng Diyos, mga kababayan. Ito po ay mabisa at matalas kaysa alinman tabak. Maraming tao ngayon na nagkakagulo, maraming bansa na nagkakagulo. Nawa po kahabagan tayo ng Panginoon na naway bigyan pa rin tayo ng Panginoon ng kapayapaan sa ating pamumuhay, sapagkat marami pong bansa ngayon na nagbabanta ng digmaan. Sapagkat ang dahilan po nitong karamihan na nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid, ay dahil sa paniniwala ng maraming tao. Mayroong relihiyon na ginagamit yung kanilang pananampalataya para manikil ng ibang tao, para saktan ng ibang tao na hindi nila kapananampalataya. Kaya katulad po nitong nangyayari ngayon sa bansang Iran, naway kahabagan nawa ng Panginoon, lalong-lalo na po itong mga namumuno sa bansang ito. Naway maawa ang Diyos na magising nawa sila, mamulat ang kanilang mata. Dahil yung kanilang paniniwala, mga kapatid, yung paniniwalang ito ay nagbubunsod sa tao upang magtanim ng galit sa kanilang kapwa, upang harasin nila yung kanilang mga hindi nakikiayon sa kanilang mga paniniwala. Kaya nawa po patuloy na mahabag ang Diyos. Ngunit bagamat maraming mga tao na ganito ang nangyayari sa panahon ngayon, na sa ating panahon ngayon na ito po'y kaganapan kasi po talaga ng hula ng ating Panginoong Hesukristo, na ito po ay talagang magaganap sa ating panahon, itong kaguluhan na ito. Ang dahilan po nito, mga kapatid, ay yung paglitaw ng maraming mga bulaang propeta. Ito po kasi yung naghahasik talaga ng kasamaan sa sanlibutan. Yung mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, yan po yung naghahasik ng kasamaan sa sanlibutan. Marami pong mga tao na dahil sa kanilang paniniwala gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya yan po ang nangyayari sa ating buhay ngayon. Maraming mga pastor na kaya lang daw sila naglilingkod dahil may inaasahan na pakinabang. May inaasahan na pera na galing sa kanilang mga nauto, galing sa kanilang mga miyembro na napaniwala nila sa kanilang mga pangangaral. Kaya talagang maraming tao ngayon na naliligaw ng landas. Ginagamit ang relihiyon maging sa pamamahala ng mga namumuno. Ginagamit na rin po ang mga relihiyon ngayon. Kasi itong mga relihiyon na ito na mga nagsisilitaw sa ating panahon, may mga kanya-kanyang hawak po silang mga politiko. Kaya wag na nating asahan na ang isang bansa na hinahawakan ng mga
relihiyon na ito, wag na nating asahan na maituwid pa ang pamumuhay ng tao o yung pamumuhay ng mga namiminuno, no? Wag na nating asahan na sila ay maging mabuting naglilingkod sa bayan. Kasi ito ang mga pasimuno, yung mga relihiyon na ito, yung mga nag-iendorso sa kanila. Ginagamit ang pangalan ng Diyos dahil sa pera. Yan po talaga ang dahilan yan kasakiman. Wag ka nang umasa na maging matino ang pamamahala sa gobyerno. Dahil sabi nila pag inendorso na isang relihiyon ay magiging matino. Hindi po. Kasi marami nga po mga relihiyon ginagamit lang yan sa pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Lalo na itong mga leader na mga mukhang pera, no? Siyempre po, may mga hawak na politiko yan. Alangan naman na yung politiko na hawak nila, walang kapalit yun. Ibubuto ba sila ng mga relihiyon na ito? Hindi ba nila pipilitin ang mga miyembro nila na bumoto doon sa politiko na hawak nila? Kung hindi sila nakinabang? Maraming pakinabang yan. Mga pangako, lote, mga lupa, pera. Kaya talagang sa ating buhay ngayon sa sanlibutan, talagang laganap po ang katampalasanan. Kaya tingnan ninyo yung mga bansa na talagang hindi mawawala ang kaguluhan. Kasi nga po, maraming tao na pinipilit yung kanilang paniniwala na hindi ayon sa katotohanan, hindi ayon sa salita ni Kristo. Kaya puro ang nangyayari sa tao, patayan Patayan, massacre. Kaya ngayon yung Iran, talaga. Pinatay na yung internet. Mahabag nawa ang Diyos. Diyos lang naman po kasi nakakaalam ng lahat ng bagay. At ito po ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay talagang totoo. Ang nakasulat sa Biblia. Gaya po na nakasulat sa Hebreo 4:12. Ganito po sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan. Wala na pong hihigit pa sa mga nakasulat sa Biblia. Kasi marami po na nagpapahayag na patungkol sa Diyos. Kunit salungat po sa aral na ayon sa nasusulat sa Biblia. Kaya tingnan ninyo ang nangyayari sa buhay. Lalo na yung bansa na pinamumunuan ng paniniwalang ito. Talaga. Mahabag nawa ang Diyos. Marami na kasi napapabalita na pinagpapatay dyan Kasi nga po napuno na yung kalsada ng puro protesta. Ganun po talaga. Nakasulat po kasi talaga yan mga kapatid. Pero ayon po dito sa Daniel, sa Daniel Kapitulo 2, nakasulat po kasi yan na yung mga nagaganap sa ating buhay, sipin nyo, pag ginusto talaga ng Diyos na alisin yung isang hari, maaalis talaga yan Magugulat ka na lang no? Kagaya dito sa isang hari dito sa isang bansa na bigla na lang nawala no? Talagang pag ang Diyos ang kumilos, wala kang magagawa kahit ano pang yabang mo kahit nagmamalaki ka pa na makapangyarihang hari ka, wala kang magagawa pag ang Diyos nang kumilos Kasi itong tao na gumagawa ng mga ganito, kung halimbawa man inutusan ng Diyos yung tao na yon, madali lang talaga sa kanila yun Kasi pag ang Diyos ang gumalaw, wala pong magagawa ang kahit sinong tao Ngayon mga kapatid,
Dito kasi sinabi ni Propeta Daniel na yung sinasabi niya na ang Diyos talaga ang nag-aalis ng mga hari, no? Siya ang nag-aalis, siya ang naglalagay. Siya ang nagbabago ng mga panahon, no? Kaya makikita natin na talagang ang Diyos ang nagbibigay, naglalagay ng mga hari sa lupa. Ngayon mga kapatid, dito na ayan, dito po sa sulat ni Propeta, dito sa aklat ni Propeta Daniel mga kapatid, na sinabi po rito na ang naglalagay ng hari ay ang Diyos, no? Basahin natin mga kapatid. Ayan, dito po sa Daniel Kapitulo 2, talatang 20. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at ang kapangyarihan ay Kanya. At Kanyang binabago ang mga panahon at ang mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marurunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa." Yan. Kaya huwag na tayong magtaka kung bakit mayroong mga hari na naaalis na lamang bigla, no? Kasi siya po ang nagbabago ng mga panahon. Siya ang naglalagay ng mga hari at siya rin ang nag-aalis ng mga hari. Kaya anumang nangyayari sa ating buhay ngayon sa mundo, kaguluhan, patayan, ito po'y kaganapan ng hula. Kasi nga po, sa Mateo 24, no? Kaya yung ulitin natin, ang Diyos ang naglalagay ng mga hari at siya din ang nag-aalis ng mga hari. Kaya tingnan nyo yung isang bansa, no, na bigla na lang sinikwat yung hari, no, yung presidente. Bigla na lang nawala sa bansa nila. Yung pala ando na dinala na pala sa ibang bansa. Inaresto na pala. Tingnan ninyo, no. Kaya walang kahirap-hirap pagka talagang ang Panginoon ang nag-uutos eh. Pag ang Panginoon na ang gumagawa, wala ka talaga magagawa dyan. Pero kung hindi pa hintulutan ng Diyos yan, kahit na gaano pa kagaling ng tao, kahit siya na ang pinakasikat na tao, na magaling mandukot, kung hindi pa hintulot ng Diyos yan, walang magagawa yan. Kaso nga lang, pag ang Diyos talaga ang gumalaw, talagang wala pong magagawa ang tao. No? Kaya tingnan ninyo, yung kahabagan nawa itong bansang Iran, no? Napakarami talaga. Noon pa pala yan na pag may nagpo-protesta, pinapatay talaga nila eh. So, hintayin na lang natin ang susunod na mangyayari. At nawa, ipanalangin natin na kahabagan nawa ng Diyos ang maraming tao. No? So, kaganapan po kasi ng hula yan mga kapatid, na sa Mateo 24 na talagang darating po yung panahon na ito. Yung panahong mapanganib talaga. Itong panahon na ito mga kapatid, kaganapan po ito ng hula ng Panginoong Hesukristo na talagang lalala ang katampalasanan, no? Basahin po natin muna sa Mateo 24 hanggang kapitulo 4 hanggang 13 na po. Sabi rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Yan. Naganap na po yan. Kasi ngayon po talaga napakarami po eh. Marami pong mga nagpapakilalang Kristiyano, no? Mayroon pa nga dyan sa Davao eh. Siya na nasa kanya daw yung pagka hindi kayo dadaan sa kanya, hindi raw kayo maliligtas eh. Siya daw yung may-ari ng buhay ng tao. Grabe, no?
Pero ayon sa ating nabalitaan rapist pala. Ha? Grabe, no? Isipin mo, nasa kanya yung buhay mo. Tapos ganito pala yung tao na to. Ay, nako. Saklap talaga eh. Kaya ito yung kaganapan ng hula ng Panginoon Jesucristo. Marami talagang lilitaw ng mga bulaan eh. Yung iba naman galing sa Bible School. Marami po yan. Marami dyan galing sa Bible School, galing sa Bible Seminary. Yan. Ang mga hangad po niyan, kumita ng pera. Hindi naman po talaga naglilingkod kay Kristo yan eh. Ang hangad niyan, puro pera. No? Mayroon pa nga dyan, apostol ng Marikina eh. Puro pera yan. Tapos si Bawal Ikapo, yan, si Bawal Ikapo, ganun din sila, wala raw. Pero tingnan nyo, nagpapayaman din naman sila eh. Di ba? Ang dami nga nilang coordinating center eh. Kahit saan. Kaya yun mo makikita, di ba? Na talagang nagpapayaman din sila. So, kaya makikita natin, ang totoo kasi, ang tunay kasi na kay Kristo, mga kapatid, ang tunay na kay Kristo, mga inuusig, no? Mga inuusig. At saka sabi ni Apostol Pablo, yung mga sila, no? Sabi ni Apostol Pablo, hanggang sa mga oras na ito'y nangagugutom kami at mga hubad at wala kaming tiyak na tahanan. Yan. Yan ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Walang tiyak na tahanan. So ano ba ibig sabihin ng walang tiyak na tahanan? Yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, yung mga tunay na lingkod ng Diyos, wala po talagang sariling ipinupundar yan eh. No? Kasi wala silang sariling tahanan. No? Hindi sila nagpupundar sa pamamagitan na gamit ang pera ng mga miyembro. No? Yung mga handog, yung mga ikapo, mga alay ng mga miyembro, pinampupundar ng mga ari-arian, mga lupain, tapos pinagtatayuan ng mga malalaking kapilya, no? Ganyan ang maraming relihiyon talaga ngayon eh. Puro pagpapakabundat sa sarili ang iniisip. Hindi talaga paglilingkod kay Kristo. Kasi kung tutusin, kung susundin mo yung paglilingkod kay Kristo, yung mga dala ng mga kapatiran, mga handog, no? Ano yan eh, pangkalahatan yan eh. Para sa kalahatan yan. Basahin ninyo, 4 ng gawa. 34, 35, patuloy, no? Yung mga handog na mula sa mga kapatid, na hinipo ng Diyos sa mga puso, yung mga nagbenta ng kanilang mga bahay, hindi naman nila ginagawa yun para lang kay pastor eh. Sa pangkalahatan yun. Binibigay ayon sa pangangailangan ng sino man. Yun ang mga tunay na paglilingkod. Hindi yung makikita natin nagsisipagbundatan yung mga leader, nakatira sa mansion. Kompleto sila ng sasakyan, Mga anak nila may kanya-kanyang sasakyan yan. Tapos sila may mga magagarang bahay, mga mansion. May mga bahay bakasyonan kung saan-saan. Di ba? Kaya doon mo makikita tunay ba talagang mga lingkod ni Kristo yan. Kaya ang sabi, marami nga magsisilitaw ng mga bulaang propeta mga bulaang Kristo. Talatang 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Yan. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Yan. Isa ngayon ang kaguluhan sa Iran. Yung kagutom talaga eh. Kasi isipin nyo kung yung $1 mo na pera, katumbas ng pera nila 1.2 o 1.4 million ang $1 sa pera nila. Isipin mo, bibili ka ng 1 kilong bigas.
magdadala ka ng napakaraming pera para ka lang makabili na 1 kilong bigas. Gaano kahirap yan? Kaya kawawa yung mga tao, nagugutom. Pero yung kanilang mga leader nagpapakasasa, saka sa karangyaan, no? Kaya ito po yung kaganapan talaga magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Sunod-sunod po kasi ito. Yung mga salot na dumarating, lindol, bagyo, no? Mga kaguluhan, digmaan, giyera kung saan-saan. Maririnig mo mag-aalsa ang bansa laban sa bansa, banta rito, banta ron, no? Maraming nagbabantaan na bubombahin kita, ganun-ganon. Marami po. Kaganapan po talaga ngayon yan. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ang sinasabihan po rito, nakapuputan ng lahat ng mga bansa, yung tunay na mga alagad ni Kristo. Kasi, yung mga hindi tunay na alagad ni Kristo, hindi naman pinapatayan. Kasi papatay din yan Gumaganti. Yung mga tunay kasing alagad ni Kristo, pinapatay. No? At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa. At mga kakapuutan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming mga bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tatapot ang magtiis hanggang wakas. Ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya dito makikita natin na ang kadahilanan ng kaguluhan sa sanlibutan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa paglitaw ng maraming mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Kasi tingnan ninyo, ang simula lang naman talaga ng yung hindi pagkakaunawaan ng tao. Dahil sa relihiyon yan karamihan yung nangyayari sa ngayon. Dahil sa paniniwala. Kagaya nyo sa Nigeria, na pinagpapatay yung mga tao doon. Yung mga hindi nakikisang-ayon sa kanilang paniniwala. Patayan. Nakasulat po kasi talaga yan. Na magsisilitaw, magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yan. Pag sinabi kasing ang pag-ibig ng marami ay lalamig, mawawala po talaga yung habag sa kapwa. Mawawala yung pagiging kapwa-tao. Mawawala yung kanilang yung bang sinasabi ng mundo na yung damdamin sa kapwa, yung pagkahabag, mawawala yun. Talagang ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan. Sa anong kadahilanan? Sa paglitaw ng maraming mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Kasi ngayon mayroong sumulpot na isang propeta Kasabay po yan. May bago na namang sumulpot na propeta. Na ang sabi niya yung the form of the Father, the form of a father as a man, ano ba yung sinabi niya, yung the form of a father in human form, the Father in human form is Jesus Christ, Sipin mo yan. Tapos ang hula niya nakapokus sa Pilipinas. Doon ka magtataka. Kumbaga malalaman mo ang isang bulaan, yung kanyang panghuhula, parang yung isang si Baldwin ba ito? Na maraming reklamo. Dahil marami na raw na-scam. Na may nagreklamo pa na nasa abroad, hinulaan daw na yung kanya magiging apo na lalaki.
Tapos nung lumabas, babae. Nagreklamo siya kay si Mr. Senador na may programa, no? Nagreklamo siya kasi daw mali daw ang hinula, tapos hiningian siya ng pera. Kita nyo, di ba? Kaya pag itong mga nanghuhula na ito, alam na natin kung gaano kabulaan ito eh. Sipin mo, ang daming sasabihin yan. Talagang volume sila pag nanghula eh. Kasi tsamba nga eh, ala tsamba. Kasi ang totoong propeta ng Diyos, hindi kailangan mag-volume ka ng hula na parang ala tsamba. No? Halata mo talaga ang bulaan eh. Wala nang gilawa, kundi ang dami niyang sinasabing hula. Kasi nga naman, pag may naganap doon na isa man lang, masaya na siya. Kasi ang katuwiran niya ganito eh. Pag nanghuhula ka raw, either mangyari bukas, sa susunod na buwan o susunod na taon, ganun daw ang panghuhula. Depende po yun. Kung talagang sa Diyos yan, mangyayari po talaga yan. Ha? Pero, hindi yung sinasabi mo na pag nanghuhula ka, manghuhula ka lang. No? Na hindi talaga ipinahayag ng Diyos. Kasi sa Biblia, ang Diyos ay kinakausap mismo yung propeta. No? Kinakausap. Galing mismo sa pahayag ng Diyos yun, hindi galing sa sarili mong panghuhula. Ha? Sipin mo, sabi nitong propeta na to na yung negro ba to? Taga saan ba itong propeta na ito? Sinave ko nga po yata yung video nito eh, na sinabi niya, pag nanghuhula ka raw, kailangan, kumbaga wala man lang siyang binanggit na patungkol kung ano ba ang ibig sabihin ng panghuhula, ano ang paliwanag ng banal na kasulatan patungkol sa panghuhula. Basta salita lang siya ng salita. Ha? Ngayon daw, pag hindi raw naganap yung iyong hinula, mag-pray ka daw. Sipin mo. Grabe. Mahalata mo talagang sinungaling eh. Kasi daw, ang sabi niya, yung hula mo daw, pag hindi raw natupad yun, mag-pray ka. Let's pray. Mag-pray ka. Pag hindi raw yun nangyari, sipin mo. Tindi, no? Hindi na lang basahin yung nakasulat eh. Ano ba ang panghuhula? Yun ba'y galing sa sarili mong bibig? Na sinabi mo lang tapos ipanalangin mo na sana Lord mangyari. Pambihira ka. Manghuhula ka muna pagkatapos sa mo ipanalangin na Lord sana mangyari yung sinabi ko. Pambihira ka naman oh. Hindi ganon. Kaya mag-ingat kayo, maraming manluloko talaga ngayon sa panahon na to. Ha? Yan si Perez Indy na yan. Ha? Maniniwala ba kayo kung ganyan ang sinasabi niyan? Ngayon, ipapahayag naman ng Diyos yan kung totoo yan yung propeta na yan. Pero may narinig na ako talaga eh. Pag hindi raw matupad yung hinula mo, mag-pray ka. Ba't ganun? Hindi mo kailangang ipag-pray yun. Nasasabihin mo, ipag-pray mo, na sana mangyari? Pambihira ka naman, no? Kasi ang hula na ipinahayag ng Diyos, magaganap yun sa ayaw mo at sa gusto mo. Ha? Maliban na lang kung kagaya nung kay Hunas. Ha? Pero si Hunas may ano yun, kaya si Hunas inutusan para mangaral doon sa Ninive. Para kung sakaling magbago ang mga tao, hindi na niya itutuloy yung sakuna na mangyayari sa kanila. Na gagawin ng Diyos. No? Ganun po eh. Hindi yung manghuhula ka tapos ipag-pray mo na sana mangyari. Ano yun? Ha? Walang katiyakan yung sinasabi mo. Ikaw ang gumagawa ng istorya pagkatapos ipanalangin mo na mangyari. Ano yan? Uutusan mo ang Diyos? Ang bihira naman, no? Sabi rito, sa ikalawang Pedro, basahin natin ang patungkol sa panghuhula, no? Patungkol sa pahayag ng mga propeta.
Basahin natin sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 20. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sabagat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. O yan. Yan po ang tunay na nanghuhula o nagpapahayag patungkol sa mangyayari. Hindi nagbuhat sa kanyang sariling pagpapaliwanag. Itong pastor na ito salita niya salita patungkol doon yung kung gusto mo raw maging manghula, propeta o ano man yung sinasabi niya. Mayroon daw panghula na mangyayari bukas. Totoo naman yun na mangyayari kung yun ay galing talaga sa Panginoon yun. Pero yung sasabihin mo na kapag hindi nangyari yung sinabi mo, ipag-pray mo. Bakit? Ibig sabihin hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado. Kasi ang salita ng Diyos siguradong mangyayari yun pag ipinahayag niya. So mga kababayan, kayo, nasa inyo naman yan kung paniniwalaan ninyo. No? Basta mag-ingat na lang po tayo. Tingnan natin, suriin natin ang isang tao na nagpapahayag, katotohanan ba ang sinasabi ng taong ito o hindi, di ba? Katulad niyang psychic na yan o ano bang tawag diyan sa sikat na vlogger ano na nanghuhula. Si Balwing ba 'yun? Si Balwing ba yan? Hula siya ng hula ng kung ano. Ang dami niyang sinasabi. Pero halata talaga isang tao sinungaling. Ginagamitan ka ng maraming parang may mga pasubali at saka tinataon niya yung panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-ulan, tapos panahon ng maraming bagyo na dumadaan. Yan, ganyan sila magpipredict ng mga panghuhula. Ay nako. Pero pag ang kinagamit ng mga taong ito hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi po totoo yan. Dahil ang mga tunay na inutusan ng Diyos na manghula, yung mga tunay niyang lingkod, yung mga nananahan sa aral niya. Kasi sabi ni Kristo na sabi sa Mateo 28:19 hanggang 20 o 28, 19-20 nakalagay doon. Magsihayo kayo sa buong sanlibutan. Inyong ipangaral ang ebanghelyo na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong gagawin? Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat na mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako isa sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Yan. Sinasamahan po talaga ng Diyos yan. Yung mga ayon sa katotohanan ang mga sinasabi. Huwag kang gagamit ng anumang kasinungalingan para ka lang sumikat. Ang gamitin mo, salita ng Diyos sa iyong pangangaral. Katotohanan. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang gagawa ng kasinungalingang aral. So muli mga kapatid, naway patuloy tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos upang huwag tayong maligaw. God bless po sa inyong lahat.